Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Isama po natin sa ating misa para sa araw na ito ang ating pasalamat at pasasalamat nina Greg Tenebro, June and Belen Hunya, Alice Ganapin, Iban and Jocelyn Fulgar Gamboa, Kathleen Ann, Frederick and Frank Lloyd Pasawa, Alonso family, Martin, Kathleen Ann and Matthew Monteverde. Para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para kina Hunya family, Amelia Fernando, Echevarria family, Fulgar family, Mildred and Michael Garcia, Pasawa family, Des Domanais, Connie Vergara, Marlon and Crizel Reyes, Marvin Reyes, Martin, Kathleen Ann and Matthew Monteverde, Ismael family, Gurley and Cory Castro, Kim and Nino Garcia, Patrick John Medina, Von Ryan Murillo. Sa lahat ng mga frontliners, Jeneline Alberto, Carlo Cabrera, Gerard Podaca, Seth Narsolis, and Mark James Taban. At sa kagilingan ni Fe Abelia, Marivic Encarnacion, Edith Abejuela, Maria Eugenio, Kiko Fulgar, Dang and Julia Bakiran, Alice Ganapin, Joselito Crisostomo, at mga dinapuan ng COVID-19. Para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya at sa mga kaluluwa ni na Fernando, Wanaria and Lucy, Mary, Edgar, Remigio, Jovino, Cesar, Ignacia, Anastasia, Esther, Goldwyn, Gregorio and Magna, Patricio and Felisa, Juan and Ladita, Felipe Sr. and Filomena, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Danilo, Anthony, Cesar, Mary Belen, Brigida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Vicente, Amia, Procesa, Mario and Linda, Delphine Sr., Alfredo, Lucino, Tashana, Roberto, at sa mga kaluluwa ng mga namatay ng COVID-19. Ang mangunguna po sa ating misa sa araw na ito ay si Father Romel Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Bilang magkakapatid kay Kristo, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat.
at sumainyo rin. Habang nasa kanilang daan patungong Emmaus, ang dalawang alagad sila'y nag-uusap tungkol sa pangyayari ng may kinalaman sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang kwento ng muling pagkabuhay, ngunit nagdududa sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay pananampalataya. Madama at maranasan nawa nila si Kristo ng muling nabuhay sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia at pakikisalo sa Eucharistia. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaring mamayani sa Kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matipigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto sa kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. At ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob.
Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa aking patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aking umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas ng buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pila, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Poong Jesus, aming hiling kasulatay liwanagin. Kami ngayoy pag-alabin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpapahayag mula sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakasabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala kagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil sila nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas,
Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit pa sila sa layok kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog ng araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila at nang sila'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nakakatipon-tipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan. At kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mas parang yata nakakatense pag kukunti nagsisimba. Parang mas kinakabahan ako. Anyway, siguro ito yung ay bunga ng Espiritu Santo. May buhay na sa 3 linggo tayo na muling pagkabuhay. At binabasa ko aklat at maganda yung kwento nila at gusto kong i-share sa inyo. Ito ay tungkol sa isang manunulat at siguro makaka-relate dito ang lahat ng mga magulang. At ito ay tungkol sa kanyang pagdadasal, tungkol sa kanyang 2 anak na lalaki na hindi na nagsisimba. At isang umaga ng linggo ay nagulat na lang siya at hindi siya makapaniwala dahil yung anak niya ay nasa kabilang aisle. Yung 2 anak ng lalaki at nagsisimba. Nagpapasalamat sa Diyos dahil sa haba-haba ng panahon ng kanyang pagdadasal na makapagsimba uli yung kanyang 2 anak na lalaki ay nakita niya sa loob ng simbahan. Pasasalamat at the same time ay galak sa kanyang kalooban. At matapos ang misa ay kinusap niya yung 2 niyang anak. At bakit kayo nagsimba? Sabi ng kanilang nanay. At yung bunsong anak na lalaki ang nagkwento. Sa araw ng linggo iyon, sabi niya, papunta kami ni Kuya sa bakasyon. At nadaan kami sa isang medyo bulubundukin na lugar at doon sa daan ay napakalakas ng ulan. At meron kami nakita ng isang matandang lalaki na naglalakad, may payong siya pero basang-basa na siya sa ulan. At nakapansin-pansin dahil
paika-ika ang kanyang lakad. At tinanong namin siya at hinintuan, saan po kayo pupunta? Pupunta ako sa simbahan at magsisimba ako. Dahil sa awa doon sa matanda at dahil sa lakas ng ulan, ay isinakay nila yung matanda at dinala nila doon sa simbahan. Dahil wala pa rin tigil ang lakas ng ulan, kaya pumasok ang dalawang magkapatid doon sa simbahan at nakapagsimba sila. Lo and behold, dahil ang ebanghelyo nung araw na yun ay yung ebanghelyo ng ating napakinggan ngayong linggo. At doon ay napagtanto nila at napag-isipan itong matanda na ito ay kahit paika-ika, kahit ang malakas ang ulan, ay nakapagsisimba. Pero samantalang ako ay lakad lang mula sa aming bahay, ay hindi namin makayang magpagsimba. So, tulak sa amin kung bakit kami narito sa simbahan ngayon. At iyon yung kinito niya sa kanilang mga magulang. Ang kwento ng dalawang magkapatid ay kwento rin ng marami. Bakit ba tayo nasa simbahan ngayon? Siguro mayroon tayong kanya-kanyang kwento. Kumbaga meron tayong natawag nating vocation story. Bakit tayo nagsisimba? Bakit napalapit tayo sa simbahan? Bakit tayo miyembro ng organisasyon? May mga tao, mayroong mga pangyayari na ipinadala sa atin ng Panginoon upang maganap ang mga bagay na ito. To be honest, kung ako ay high school, even college, parang ang pagsisimba sa akin ay hindi regular. Hindi regular, maisipan lang, parang nominal Christian. Kapag simbang gabi, nabubuo ko yung simbang gabi. Pero every Sunday, hindi. Kapag Holy Week, naandyan ka sa simbahan, pero after Holy Week, wala na rin. So, it's a natural thing para sa tingin ng marami. Pero hindi yun ang natural na bagay. Dahil kailangan faithfully, may nagsisimba tayo yung araw ng linggo. Sa ibang video po na ating napakinggan ay ang kanilang paglalakbay sa Emmaus. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pighati. Nagdadalamhati. Nalulungkot sila na siya pa naman ang inaasahan namin. Parang yung pangarap mo ay nabasa na lamang ng ganun-ganun. Sila lang ang inaasahan namin, pero ayun, namatay, ipinako sa krus. Sino pa ang gagabay sa amin? Sino pa ang magtatanggol sa amin? Ang pagpasok ni Jesus sa eksena ay ito ay galak at saya. Noong mga nakaraang linggo, 3 linggo na nakakalipas, ay dumaan tayo sa banal na linggo. At doon ay pinagnilayan natin ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, tayo ay dumadaan sa daan na Emmaus. Di ba? Puno ng pighati, puno ng kalungkutan dahil sa nangyayari sa buong sangkatauhan, dulot ng epidemyang COVID-19. Pero gayon pa man, at naniniwala tayong lahat na ito ay mayroong hangganan, hindi habang buhay may COVID-19. Yung mga nakalipas na mga taon, 100 years ago, ay nagkaroon din ng mga epidemya sa iba't ibang sulok ng daigdig. Pero iyon ay mayroong hangganan din at natapos na. Pero sa ating ngayon, sa ating panahon, tayo ay dumadaan sa daan ng Emmaus. At ito ay masakit. Nabubuksan lang ang ating isip, ang ating kamalayan, at ang ating pananampalataya kung minsan kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Katulad ng kwento sa Ebanghelyo, nabuksan ang kanilang pag-iisip sa pamamagitan ng paghati-hati ng tinapay. At ang mga ikinento sa kanila at itinuro sa kanila ni Jesus mula sa turo ni Moises hanggang sa mga propeta. Yung mga karanasan ng mga tao noong nakalipas at ating karanasan ngayon, ito ay ating
magiging sanggata sa pagharap sa kinabukasan. Masakit, mapait, nakakaiyak, nakakalungkot, pero ito ay mayroong hangganan. At sa paghahati-hati ng tinapay na ating pinagdiriwang sa ngayon, nawa ito ay isang ating pananggalang din ng paghati-hati ng tinapay ay isang pag-asa. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang Eucharistia ay alam natin na ito ang pinakamataas na antas ng panalangin. Mayroon tayong mga pinagdadaan ng bagyo sa ating buhay na kung saan kumisan ang ating pananampalataya ay sinusubok. Katulad ng Ebanghelyo, ang pag-asa ng mga nakasama ni Jesus sa Emmaus ay nabasag na lamang. Pero ito ay binubuo at pinagbubuklod ng komunyon ng Eucharistia. Sa panahon ng mga kapighatian, kalungkutan, epidemya sa ating kapanahonan, perhaps we sin against the church. Perhaps we became disillusioned with the church. Sa ating napapakinggan, sa ating naparinig, sa ating nababalitaan, yung mga skandalo sa simbahan. Perhaps we even left the church. But then one day, we met someone, a stranger perhaps, katulad ng kwento kanina ng matandang lalaki. And it was through the stranger that we found Jesus again, in the midst of His church, in the breaking of the bread. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, nawa ang paghati-hati ng tinapay ay maging pag-asa ng lahat ng sangkatauhan na sa gitna ng kapighatian sa ating paglalakbay sa daan ng Emmaus, na nawa ay ating mabuksan ang ating isipan at ang ating kalooban upang sa tunay na halaga ng buhay sa pamamagitan ng banal na tinapay. Amen. Magsitayo po lahat at ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak si Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklos sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. At sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming pamayanan upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga mahaharap sa mga krisis, sa buhay at mga nabibigatan, dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa
Isama din po natin sa ating panalangin ang ating mga kababayan at ang mga taong nahihirapan sa panahon ito, ang mga nagdadalamhati at mga may sakit, na nawa ay makita nila ang ganda ng buhay sa pamamagitan ng paghati-hati ng tinapay at dulot ng ligayang huling pagkabuhay ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanging alay namin sa pagoy aming inihain, ang tinapay na nagbibigay ng buhay, ang kakain ng kaligtasan. Aming Ama, inyong tanggapin ang aming dalangin. Ng kaligtasan aming marating, ito ang aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak ay nilob mong aming katuwa ngayon at papabungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin natubos mo tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming kanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin na kagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin mapasa amin.
Pagtiadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang muling pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Peace with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito sa Jesucristo ang ating gabay patungo sa daan ng Emmaus. Ito ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng espiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto ka sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaang kami ay mawalay sa iyo. Amen. We are nourished by the hands of the Lord. Our God answers all our need. Let all your works give you
thanks, O Lord, and let your faithful ones sing of your praise. Let them discourse of your glorious reign and speak your might. We are nourished by the hands of the Lord. Our God answers all our needs. Open our hearts, Lord, look up unto you. For in due seasons you give us food. Open our hearts and our Hungers are fed. you fill the earth. We are nourished by the hands of the Lord. Our God answers all our needs. In all God's ways, the Lord is just. The Lord is holy in all God's ways. The Lord is near to all who call Him true. We are nourished by the hands of the Lord. Our God answers all our needs. Oratio Imperata. Makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila ay makapaghanap ng lunas sa epidemyang ito. Nawa iligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at patibayin mo sa amin ang pagnanasang kumalinga at dumamay, lalo na sa mga nangangailangan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, anak mo, at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang si Kristo ay paglingkuran sa ating kapwa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magandang umaga po.